Domantas Sabonis thinks na ang Kings ay magiging mahusay sa opensa, pagdagdag ni DeMar DeRozan. Nakuha ng Sacramento Kings ang isa sa pinakamalaking deal ng 2024 NBA offseason, nang makuha nila si DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls sa isang sign-and-trade. Tuwang-tuwa ang star bigman na si Domantas Sabonis na kasama si DeRozan sa team, at sa kanyang basketball camp, ipinaliwanag niya kung paano mapapabuti ng 6-time All-Star ang kanilang opensa. Tiyak na nagdaragdag si DeRozan ng another dimension sa opensa ng Kings na ito at mahihirapan ng mga koponan na pabagalin sila. Inalis din ni Sabonis ang anumang mga concerns tungkol sa kanilang new acquisition recently turning 35. Si DeRozan ay getting up there in age, ngunit nananatiling napaka-epektibo sa court. Noong 2024 season, nag-average siya ng 24.0 points, 4.3 rebounds, 5.3 assists, 1.1 steals, at 0.6 blocks kada laro. Nagtapos din ang veterano ng runner-up para sa Clutch Player of the Year. Nag-agree din si DeRozan sa isang reasonable 3-year, $73.7 million deal, at sa palagay ko ay walang anumang bagay na hindi magugustuhan sa move na ito. Habang si DeRozan ay isang great offensive player, hindi siya ganoon kahusay sa depensa. The same can be said about the Kings. In general, masyadong at sa tingin ko ang kanilang depensa will ultimately prove to be their downfall. At best, I see them making the conference finals if they get a bit lucky, but otherwise, their ceiling seems to be the conference semifinals. Habang si DeRozan ang big new addition para sa Kings, medyo nakakagulat din nilang napanatili ang isa sa kanilang mga key players. Pumirma si Malik Monk ng 4 na taon, $78 million deal para manatili sa koponan at inamin ni Sabonis na nagulat siya doon. Nang tanungin tungkol sa kung ano ang sinabi ng deal na iyon tungkol sa commitment at willingness ni Monk na magsakripisyo, may hilarious response tugon si Sabonis. Nag-average si Monk ng 15.4 points, 2.9 rebounds, 5.1 assists, 0.6 steals, at 0.5 blocks kada laro para sa Kings mula sa bench noong nakaraang season. Nagtapos siya ng runner-up sa pagboto para sa 6th Man of the Year, at ang kanyang injury ang medyo nag-diskerel sa Kings sa pagtatapos ng nakaraang season.